Ang kadalasang argumento na hindi batayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos dahil gumawa siya ng milagro. Kahit daw ang diablo gumagawa din ng milagro. Kahit ang mga propeta, kahit ang mga apostol. Paano ninyo sasagutin ito? Ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang diablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos. Dahil sa milagro na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo para sa mga INC, balik Islam, hindi daw ito batayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. Pero ang isang malaking milagro dito, mga kapatid, alam niyo, isang kaanib ng Iglesia ni Cristo at hindi lang basta-bastang kaanib ng Iglesia ni Cristo ito, natatag ni Felix Manalo. Dahil nag-aaral siya sa pagka-ministro. Ang milagro, sa tagal ng pag-aaral at meron pa silang Doctrina Comprehensive Exam Reviewer, kaugnay sa mga pinag-aralan nila, isa na ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Siya'y yumakap sa simbahang Katoliko, ganap ng Katoliko. Ilan sa mga kagamitan sa pag-aaral ay tinurn over niya sa CFD. Isa lang ito, mga kapatid, makita ninyo. Ito pala ang kanilang pinag-aralan. Doctrina Comprehensive Exam Reviewer. Likas na kalagayan ni Kristo. Yun ang kanilang pinag-aralan. Mahaba ito. Kita natin na sa grasya ng Diyos ay may mga hinipo at nabuksan ang katotohanan sa kanilang pagtulog-tulugan, yumakap sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang simbahang Katoliko. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At ninyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago lang kayo, huwag kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Makatulong kayo sa ating evangelization kung i-share ninyo ang videong ito sa mga kapwa Katoliko at lalo na sa mga kapatid natin na nasa Iglesia ni Cristo, mga balik Islam, para mabuksan ang kanilang isipan. Dahil minsan ra tayo dadaan sa mundong ito. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan, ngunit napakadelikado pagbadaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Kaya di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Atin lang sagutin ang matagal nang itinago nilang katotohanan. Antabayan na ninyo. Pag may pagkakataon, itong sinabi ni Ka Bornok na isang kaanib ng Iglesia ni Kristong nag-aaral sa pagkaministro kung saan ibinigay talaga niya ang guide sa pag-aaral bilang ministro at itong Doctrina Comprehensive Exam Reviewer nila na magagamit ni datin dahil bawat talata meron silang katumbas na salin ng Biblia na ginagamit, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, ating tatalakayin, ating sagutin, una, para lang pabulaanan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, nagkatawang tao, kaya hypostatic yun. Tunay na Diyos at tunay na tao.
ang sa Iglesia ni Cristo, siya'y tunay na tao, hindi Diyos. Pero isa sa mga argumento para pabulaanan na ang ating Panginoon Kristo ay hindi tunay na Diyos, yung mga ginawang milagro daw ng ating Panginoon Kristo ay hindi yan magiging katibayan at batayan na siya ay Diyos. Bakit? Kahit si Satanas, kahit Diablo daw, gumawa ng kababalaghan para mandaya. Kahit ang mga apostol at mga propeta gumagawa. Paano ninyo ito sasagutin? Ito ang pahayag ng ministro na si Arnel Tumanan. Ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Wag po nating kalilimutan, kahit ang Diablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos. Yan, naalala nyo ba yung pahayag ni Shubalde na isang iglesia? Napakahina daw ang lohika ko. Balikan muna natin ha. Wag ako, Mr. Talibong. Iba na lang. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyan. Mukhang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? Brother Wendell, pag gusto mo magpadoktrina sa iglesia, sabihan mo lang ako. Mapanuri kayo. Sa mga logic pa lang Wala, eto si Mr. Wendell Talibong. Kapag eto nakatapat ng isang totoong ministro sa iglesia, wala. Sa akin pa nga lang, butata na Sa akin pa nga lang, butata na Si Shubalde ng Iglesia ni Cristo na sa kanya palang umano, butatan na ako. Okay. Dito muna tayo, mga kapatid, para magabayan kayo. Sa ganitong ori ng argumento sa Iglesia ni Cristo na hindi maging batayan. Hindi lang Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo ang gumagamit ng argumentong ito kahit sa mga balik Islam. Hindi daw batayan ang mga milagrong ginawa ng ating Panginoon Kristo para patunayan na siya ay Diyos. Bakit? Narinig nyo naman si Arnel Tumanan na kahit ang Diablo gumagawa ng himala. Mga kapatid, tama, hindi lahat na himala ay patunay na ang Diyos ay gumagawa nito. Pero, tandaan natin, mali na ilagay si Jesus na parehong kategorya ng demonyo o piking manggagawa. Tama ba ang ginawa ng ministro na para bang sa milagro na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, inalagay niyang pareho na kategorya ang demonyo o piking manggagawa ng milagro? Balikan natin. Ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Wag po nating kalilimutan, kahit ang Diablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos. May nabasa akong katanungan sa ating pananampalataya at katuweran Facebook page ni Roger Notarte. Brad Wendell, paano po sagot sa ibabato ng INC sa ating Catholic na sila daw ang tunay na simbahan na tinatawag na Iglesia ni Cristo? Meron na akong sagot diyan, uploaded video, pwede niyong tingnan kapatid, no? Ang sagot at yung paggamit sa mga aklat Katoliko na pinagputol-putol nila. Meron na akong sagot diyan, pwede niyong ibisita yung naturang paliwanag kaugnay diyan. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, sasagutin muna natin. Tama naman, hindi naman tayo total na
Hindi lahat ng mga himala ay galing talaga. Yun ay patunay na ang Diyos ang gumagawa. Kahit demonyo, kahit diablo, pwedeng makagawa. Kahit mga huwad ng mga propita, pwedeng makagawa ng mga peking himala. Pero ang punto dito, tama ba na tulad sa pahayag ni Mr. Arnel Tumanan, inilagay niya si Jesus sa parehong kategorya ng demonyo o peking manggagawa ng himala? Tandaan natin ito, mga mahal na kapatid. Ang himala ng ating Panginoong Hesus ay iba sa lahat. Iba sa mga apostoles, iba sa mga propeta, at lalo nang hindi maaring ikumpara siya at ilagay siya sa parihong kategorya sa himala na ginawa ng mga diablo. Bakit? Kung susuriin natin ang Biblia, yun talaga ang resulta pag litra por litra ang unawan, di ba? Kung suriin talaga natin ang Biblia, ang diablo ay pinapayagan siyang gumawa ng kababalaghan, mga kapatid, pinapayagan siya pero limitado ang kapangyarihan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus, may absolutong kapangyarihan. Ang demonyo, kahit gumawa ng signs, limitado. Kailangan siyang hihiling ng permiso. Naalala niyo ang Job Kapitulo 1, versikulo 2? Diba? Humingi siya ng permiso sa Diyos para payagan. So, hindi ang demonyo, mga kapatid, ang diablo na binanggit ni Arnel Tumanan, hindi makapagbigay ng buhay. Lalo nang ang diablo ay hindi makapagpatawad ng kasalanan. Ang mga himala ng ating Panginoon Hesukristo ay kabaliktaran sa diablo. Bakit? Una, sa Juan Kapitulo 11, nagbigay siya ng buhay. Pangalawa, nagpatawad siya ng kasalanan, Marcos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 12. Sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 39, huminto ang bagyo sa utos ng ating Panginoong Hesus. At kung tingnan natin, Marcos Kapitulo 1, versikulo 27, nagpaalis siya ng diablo, ng demonyo, sa kanyang pangalan. Hindi lang yan. Sa Biblia, lumakad siya sa dagat. Bumuhay ng patay sa sariling kapangyarihan. Muling nabuhay siya sa sarili niyang kapangyarihan. Juan Kapitulo 2, versikulo 19. Hindi ito kaya ng ordinaryong tao o lalo na sa mga demonyo, mga kapatid. Ang Diyos Ama mismo, ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo, pero mali ang pakahulugan. Ang Diyos mismo, Ama, ang nagpapatunay sa mga himala ng ating Panginoong Hesus at sa tanda ng kaniyang pagkadiyos. Sa Gawa Kapitulo 2, ginamit ito sa mga ministro. Sa susunod ating palaliman ito. Ito mabasa Gawa 2:22. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. See? Ginamit din ito at sasagutin natin sa susunod. Anong punto niya? Dito, mga kapatid, ginamit ito sa INC. So, ang punto dito, kung ang himala ni Jesus ay kasing level lang ng daya ng diablo, bakit mismo ang Diyos Ama
ang nagsasabing iyon ang patunay ni Jesus. Hindi pwedeng ipantay ang gawa ng Diyos sa gawa ng demonyo. Ito ang argumento ng INC na si Arnel Tumanan para pabulaan na nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, mga kapatid. Ha? So, madalas itong ginagamit na argumento ng mga balik Islam at sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo para sabihing hindi sapat ang himala para patunayang Diyos si Jesus. Kasi may mga propeta, may mga apostol, gumawa din sila ng himala. Tama. May gumagawa ng mga milagro. Pati na ang mga propeta, pati na ang mga apostol. Pero naisip kaya nila, mga kapatid, na ang mga propeta at ang mga apostol na gumawa ng himala, sila ay instrumento lang. Samantalang si Jesus ay may sariling kapangyarihan. Di ba? Ang mga propeta, gumawa sila ng milagro hindi sa sarili nilang kapangyarihan, kundi sa pangalan ni Yahweh. Lagi nilang sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. So, dependent sila. Naghihintay sila sa utos at pahintulot ng Diyos na si Yahweh. Si Jesus, gumawa ng milagro. Ang kanyang paggawa ng milagro sa sarili niyang kapangyarihan at kalooban. Hindi siya nagsasabing, ganito ang sabi ng Panginoon. Siya mismo ang nagsalita bilang Panginoon. Halimbawa, nagpagaling siya sa sariling kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Tingnan natin Marcos Kapitulo 1, 41-43. Ito ang mabasa natin. Nahabag si Jesus sa kitungin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko gumaling ka. Noon din, nawala ang kitong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus. Napansin ninyo ang pagkakaiba, mga kapatid, batay sa talata Marcos 1:41-43? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, oo, nais ko gumaling ka. So, mga kapatid, ginawa ng ating Panginoong Hesus ang mga himala. Ang layunin upang ihayag na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi dahil siya ay instrumento tulad ng mga propeta, tulad ng mga apostol. So iba ang klaseng himala na ginawa ng mga propeta at ng mga apostol. Kung ang INC nagsasabi, may mga milagro rin ang mga propeta. Tama. Pero hindi pareho ang himala ng propeta sa himala ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya Diyos na nagkatawang tao. Ang propeta, umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi makapagawa ng milagro kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Samantalang, ang ating Panginoong Hesukristo, pansinin niyo, Marcos 2:5, nagpatawad ng kasalanan. Di po ba, nag-react ang mga Hudyo nang nagpatawad siya ng kasalanan? Sabi ng mga Hudyo, tanging Diyos lang ang makagagawa nito. Dinurog ni Jesus ang batas ng kalikasan sa sarili niyang utos. Pinatigil niya ang bagyo. Nagbibigay siya ng buhay. Nagpalaya siya ng demonyo sa sarili niyang pangalan. Marcos Kapitulo 16:16.
At ito din ang gawin ng kaniyang mga alagad sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, sa mga milagro na nagawa ng ating Panginoon Jesucristo, anong sabi ng mga alagad, ng mga apostol? Marcos Kapitulo 4, versikulo 41. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Napakalinaw mga kapatid. Kung si Jesus ay Diyos dahil gumawa siya ng mga milagro, ang mga apostol, ang mga propeta, gumawa din ng mga milagro. Anong argumento ni Arnel Tumanan dito? Iibig ba sabihin? Ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos. Yan! So ano sa palagay ninyo? Yung argumentong iyan, mga kapatid, na kung ang Panginoong Hesus ay gumawa ng mga milagro, ang mga apostol at mga propeta gumagawa din ng mga milagro. So ibig ba sabihin, Diyos din sila? Dadami na ang Diyos kung ang milagro ay batayan para magiging Diyos. Yon ang punto ng taga-INC. Pero mali mga kapatid. Bakit? Kung pag-aralan nating mabuti ang nakasulat sa Biblia, ang himala ni Jesus ay hindi katumbas ng himala ng mga propeta at ng mga apostol. Magkakaiba talaga ang pinagmulan. Ang paraan, ang otoridad, at ang kanilang mga ginawa, mga kapatid, magkaiba talaga. Bakit? Ang mga propeta at mga apostol ay gumawa ng himala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sila gumagawa sa sarili nilang kapangyarihan. Si Moises sa Lumang Tipan, ginawa sa kapangyarihan ni Yahweh. Si Elias, nanalangin muna upang bumaba ang apoy. Si San Pedro, Gawa Kapitulo 3, versikulo 6, sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad ka. Di ba? Si San Pablo, Gawa Kapitulo 19, versikulo 11, ang Diyos ang gumawa ng mga karaniwang himala sa pamamagitan ni Pablo. So ibig sabihin, sila ay mga instrumento lamang. Wala silang sariling kapangyarihan. Samantalang ang ating Panginoong Hesus, siya ay gumagawa ng himala sa sarili niyang kapangyarihan. Ito ang malaking pagkakaiba, mga kapatid. Hindi siya nanalangin para humingi ng kapangyarihan. Siya mismo ang nagbibigay. Kung mabasa natin, Marcos Kapitulo 1:41, gusto ko, luminis ka. Lucas Kapitulo 7, versikulo 14, bumangon ka at nabuhay ang patay. Marcos Kapitulo 4, versikulo 39, tumigil ka. O, di ba? Sumusunod sa kanya ang bagyo. So, dito pa lang makita natin siya ang pinagmulan, hindi siya instrumento. Hindi niya sinabi, sa ngalan ng Diyos, gumaling ka. Sinabi niya, ako ang nagsasabi. At nangyari, ganyan din magsalita ang Diyos mismo sa Lumang Tipan, mga kapatid. Kaya napakalayong argumento na
pag ang mga propeta gumawa ng milagro, ang mga apostolis gumawa ng mga milagro, therefore, dumami ang Diyos na kung si Kristo gumawa ng milagro at siya ay Diyos. Litin ko, ang mga propeta at ang mga apostol gumawa ng himala dahil ginagamit sila sa Diyos. Si Jesus gumawa ng himala bilang mismong may-ari ng kapangyarihan. Kaya hindi sapat at hindi tamang sabihin, may himala rin ang mga propeta, kaya Diyos din sila. Dahil ang himala ni Jesus ay may katangiang makadiyos, hindi tulad sa mga propeta na himala at sa mga apostol. Ngayon, isa-isahin natin ang kanilang argumento, mga kapatid, sa pagtutol nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay sabi nila, tao, hindi Diyos. Ito ang argumento, mga mahal na kapatid. At pansinin ninyo, no? Sa kanilang argumento. Okay. Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo. Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Heso Kristo. Ito po. Ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong. Okay, bago dyan, mga mahal na kapatid, no? Bago dyan, itong sabi nila na mapapatunayan ba na si Kristo ay tao? Di mali yan na tanong, di ba? Bakit? Dapat mapatunayan ba na si Kristo ay hindi Diyos na nagkatawang tao? Wala naman tayong tutol, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na tao. At ito'y itinuturo mismo ng simbahang Katoliko. Dogma natin yan. Pero hindi siya tao lang, kundi tunay na tao, tunay na Diyos. Dogma ng simbahang Katoliko yan. Hypostatic yun. Ang simbahang Katoliko, hindi kailanman nagtuturo na si Jesus ay hindi tao. Ang simbahang Katoliko nagtuturo na ang ating Panginoon Jesucristo, both human and divine, tunay na Diyos, tunay na tao, sa Council of Chalcedon, taong 451 Anno Domini. Jesus has two natures. Divine, Diyos siya, at human, tao siya. Sa isang persona, ang anak ng Diyos ang salita. Kaya kapag sinabing si Jesus ay tao, tama yun. Pero kung sasabihin, tulad sa Iglesia ni Cristo, na si Jesus ay tao, hindi Diyos, mali yun. Hindi yun ang itinuturo sa banal na kasulatan, mga kapatid. Balikan natin ang ginamit nilang Juan Kapitulo 8, versikulo 40. Eto. Nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito eh. Iyon ang argumento nila, mga kapatid. Tapos na daw ang boxing. Di pa natapos dyan. Dahil lang nabasa ninyo na sinabi ng ating Panginoon Hesus sa Marcos Juan Kapitulo 8, versikulo 40, na sinabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit, pinagsikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. So, ngayon, may mabasa ba diyan na hindi siya tao? Bakit sinabi diyan na siya ay tao? Si Jesus ay tunay na tao. Pero hindi nangangahulugang hindi siya Diyos.
Ang tanong, bakit siya tao kung siya ay Diyos? Ang sagot, dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan 1:14, ang Biblia mismo ang nagtuturo sa pagiging pagkatawang tao ng anak ng Diyos. Asan yan mabasa? Tingnan natin. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ito ang mabasa natin. Nang sa pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So napansin ninyo? Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Ngayon, kung ang salita ay Diyos, anong nangyari sa salita na Diyos? Juan Kapitulo 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kaniya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. At ginagamit din nila ang tinatawag na The Living Bible, mga kapatid. Ano nakasulat sa The Living Bible? Ito ang mabasa natin sa John chapter 1 verse 1. Ito mga mahal na kapatid. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Sa 14. Ito mabasa natin sa 14, mga kapatid. And Christ became a human being and lived here on earth among us, and was full of loving forgiveness and truth. And some of us have seen His glory, the glory of the only Son of the Heavenly Father. Oh, di ba? Napakalinaw, mga kapatid, ang mabasa kung gusto nila letra por letra. Yun, letra por letra. Ang birbo, ang salita, nagkatawang tao. So, ang sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40, ay bahagi sa kanyang layunin sa pagiging tunay na tao. Dahil si Jesus ay may katawan, Lucas Kapitulo 24:39. Kaya nga, dahil siya ay tunay na tao, nagugutom din siya, Mateo Kapitulo 4, versikulo 2. Napapagod din siya, Juan Kapitulo 4, versikulo 6. Umiyak din siya, Juan Kapitulo 11, versikulo 35. Namatay din siya, Juan Kapitulo 19, versikulo 30. Lahat ito ay katangian ng tunay na tao. Hindi ito nagkunwaring tao lang. Kung hindi siya tunay na tao, hindi siya maaaring magsakripisyo sa Hebreo Kapitulo 2, 14-17, mga kapatid. Pero, ang parihong Hesus ay may mga katangiang hindi maaaring taglayin ng tao. Tinatawag siya na Diyos sa Biblia. My Lord and my God. John chapter 20, verse 28. At, hindi totoo yung sinabi ng mga ministrong mali daw yan. Bakit mali daw? Dahil nagulat lang si Tomas sa Juan Kapitulo 20:28. Palagay natin na may nangyaring pagkagulat. Pero hindi itinama ni Jesus si Tomas. Ina-affirm pa kung basahin ninyo ang 20:29. Naniniwala ka ba dahil ako'y nakita mo? So, tingnan, ang ating Panginoon Jesucristo, pag-aralan natin ang Biblia, may kapangyarihan siyang higit sa tao. Ano yung kapangyarihan na higit sa tao? Nagpatawad ng kasalanan. Balikan natin Marcos Kapitulo 2, versikulo 5, 7. Ang may kapangyarihang magpatawad sa kasalanan sa kultura ng mga Hudyo ay ang Diyos lamang. Hindi lang yan.
Sinamba siya ng mga alagad. San Mateo 14:33. Bawal sambahin ang tao. Nag-utos siya sa kalikasan. Marcos Kapitulo 4, versikulo 39. So, hindi lang yan. Kung hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, paano ngayon sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, magkasama sila sa Ama bago pa lalangin ang mundo? Asan mabasa? Marcos Kapitulo 17, versikulo 5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. See? Napakalinaw mga kapatid. Bago pa likhain ang sanlibutan. Hindi ito masasabi sa isang tao lang. Kaya, sinasabi siyang tao dahil totoo iyon. Pero, hindi iyon kabuuan mga kapatid na tao siya, hindi Diyos. Dahil ang daming mga talata na nagpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Mismong ang Iglesia ni Kristo ay naglalagay sa salitang tao, hindi Diyos. Yun naman ang opisyal nila na aral. Tao, hindi Diyos. Kahit wala yan sa binabasa nila na Juan Kapitulo 8:40. Ang mabasa, tao ako, meron yon. Pero ang interpretasyon ng INC na Iglesyang Tatag ni Felix Manalo, tao, pinatunayan daw na hindi siya Diyos. Meron mamabasa diyan sa Juan Kapitulo 8:40 na tao pinatunayang hindi Diyos? Balikan natin tumanan. Kasi si Kristo po mismo nagsasalita eh. Ano sabi niya? Ako na isang tao. Eh, di tapos na. Usapan dapat. Siya may sabing siya'y tao eh. Anong uring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kasama sa katotohanan, yung sinabi niya na siya'y tao. Ba't po magagalit yung iba pag sinabi po namin si Kristo'y tao? Sa likas na kalagayan. Parang pinuputol yata ng ministro dito ang aral nila. Wala naman tayong tutol, mga kapatid. Tandaan niyo, si Kristo'y tao. Wala tayong tutol. Ang tinututulan natin, yung aral nila na si Kristo'y tao, hindi Diyos. Pero, di yata binanggit nila dito, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Ang nabasa sa Juan 8:40 na kanilang binabasa sa ANC interpretasyon, si Kristo'y tao, pinatunayan umano na tao, hindi Diyos. Walang mabasa, dinagdag nila yan. Ituloy natin. Eh siya may sabi. At hindi lamang po ipinakilala niya na siya ay tao sa likas na kalagayan, pinatunayan pa niya, hindi siya ang Diyos. So, pinatunayan umano ni Jesus na hindi siya ang Diyos. May mabasa ba sa Juan Kapitulo 8:40 na pinatunayan ni Jesus na siya ay hindi Diyos? Yung salitang pinatunayan ni Jesus na hindi siya Diyos, dagdag yan sa bersikulo at hindi yan salita ng ating Panginoon Jesucristo. Dagdag yan. Dagdag yan, mga kapatid, sa ministro ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin. Naiba siya sa Diyos sapagkat ang sabi niya, isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Iba po ang Diyos na napakinggan ng taong si Kristo. Ayan. Ayun ang interpretasyon nila sa Juan 8:40. Ibang Diyos ang tinutukoy sa Juan 8:40. Ang sinasabi ni Jesus na siya bilang tao. Totoo ba yan, mga kapatid? Na ibang Diyos? Una, tingnan ninyo ito na argumento. Walang mabasa sa Juan 8:40
na si Jesus ay ibang Diyos. Tandaan niyo ha? Walang mabasa sa Juan 8:40 na si Jesus ay ibang Diyos. Ang sinabi ni Jesus, siya bilang tao dahil siya ay nagkatawang tao. Pero, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tao dahil siya ay nagkatawang tao. Ay nagsasalita ng katotohanan galing sa Ama. Ang punto ni Jesus, mga kapatid, siya ay nagkatawang tao. Nabasa na natin sa Juan Kapitulo 1:14. Kaya tama, tawagin ang kanyang sariling tao. Mali kung tawagin ang kanyang sariling hindi tao, di ba? At hindi naman yan aral ng simbahang Katoliko. So, bilang nagkatawang tao, sumusunod siya sa Ama. Bilang anak. Hindi dahil hindi siya Diyos, kundi dahil siya ay nagpakumbaba. Kung tingnan ninyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. So, ang tanong, totoo ba ang sinabi ni Arnel Tumanan na batay sa Juan 8:40, iba ang Diyos na narinig ni Jesus at si Jesus na nakarinig sa Diyos? Hindi, mga kapatid. Sa Ebanghelyo ni San Juan, napakalinaw na tinawag ni Jesus, tinawag ni Jesus ang Ama. Siya ring Diyos na iisa sa kanyang pagka-Diyos. Iisang Diyos, hindi dalawa. Tingnan natin ang Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Tingnan na yun. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay iisa. Ano daw? Ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabi, ako at ang Ama ay dalawa. Iisa. So, ang salita si Jesus ay Diyos bago siya nagkatawang tao. Kaya nga, kung tingnan natin, balikan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, mga kapatid, at ituloy natin sa 14. Ito ang mabasa. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang taglay ng Kanya. Taglay ng Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Napaka-linaw, mga mahal na kapatid. No? Kaya, ang Ama at ang Anak, tandaan natin ang Ama at ang Anak, hindi magkaibang Diyos. Bakit? Tingnan niyo ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Juan Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. Sumagot si Jesus, tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Filipi? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kaniyang gawain. Naniniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, napakalinaw, mga mahal na kapatid, ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 14, 9, 11. Ayon mismo, at alam nyo ba, ayon mismo sa mga Hodeo, na inaangkin ni Hesus
ang pagiging kapantay sa Diyos. Asan yan? Juan Kapitulo 5, versikulo 18, lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang Ama at sa gayon ay ipinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos. Pagkatapos sabi ng mga INC, dahil sa pinagdugtong-dugtong na talata, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi kapantay sa Ama. So ang Diyos na narinig ni Jesus sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40, bilang anak ay ang Ama na nasa loob sa iisang pagka-Diyos. Hindi ito ibang Diyos, kundi ibang persona. Sana sa ating pagsagot nito, dahil mahaba ito na video, mga kapatid, magamit ito sa ating mga kapatid. I am